Mga kwentong pambata. Ang star-crossed na magkasintahan. Sa malayong planeta ng Zarkon, maganda ang buhay. Kapayapaan ang namayani sa buong lupain at isang kaharian ang itinatag mula sa maraming pagsubok. Ngayon ay umiira lamang ang katahimikan. Ngunit ang magandang bagay ay merong wakas. At para sa mamamayan ng Zarkon, ang buhay ay magiging mas labis na hindi tiyak. Ito ay naganap isang araw. Ilang panahon lang ang nakaraan, nang isang mensahero mula sa kalapit na lungsod ay dumating sa Zarathustra, ang kabisera ng Zarkon, na may isang matinding babala tungkol sa mga hindi inaasahang bisita. Ang hari! Ang hari! May mensahe ako para sa hari! Sigurado ka ba dito? Opo, kamahalan. Kinumpirma ng ating mga tagapagmanman ang kanilang pagdating sa ilang kalapit na planeta. At sigurado kayo itong mga tao ay hindi lamang mga bisita, turista marahil? Di tayo sigurado, aking hari. Pero ang kanilang bilang ay napakarami. Kamahalan, kung ito ay isang malaking pwersa na layunin makipinsala sa atin, marahil ay nararapat na magtipon ng konseho ng digmaan. Sa 20 taon, tayo ay nakaranas lamang ng kapayapaan at kasaganahan. Wala akong lakas o determinasyon para sa digmaan. Wala sa atin ang mayroon, kamahalan. Ngunit ang alternatibo ay mapanganib na mahuli tayo ng hindi handa. Pinag-isipan ng mabuting hari ang kanyang mga pagpipilian. Maari bang ang pantas at mabait na pinuno na laging nagtataguyod ng kapayapaan ay kinakailangan maghanda na ngayon para sa isang armadong pagsalakay? Hindi niya ito maaaring ipagwalang bahala. Itipon ang konseho. Ang utos ni Haring Zaros na magtipon ng konseho ng digmaan ay nagdulot ng tensyon sa kaharian at mayroong opinyon ng lahat kung paano pinakamabuting tratuhin ang sitwasyong ito. Salamat sa inyong pagdalo. Alam na ninyong dumating ang mga di mabilang na tao sa kalapit na mga planeta. At bagamat nais kong maniwala na sila ay dumating para sa kapayapaan, hindi ko ito masisiguro. Kaya't aking ipinag-utos sa aking mga kawal na ikandado tayo sa silid na ito. Hanggang sa magkasundo tayo sa isang mainam na aksyon na plano. Ito ay labis na kakaiba. Halos hindi tayo nagkakasundo sa kahit anong bagay at nais mo kaming manatili hanggang kami magkasundong lahat sa isang plano ng aksyon? Yun ay tama! Ngayon, minumungkahi kong magsimula na tayo. Lumipas ang mga oras at patuloy pa rin ang pagtatalo ng konseho ng digmaan hinggil sa pinakamabuting paraan upang harapin ang panganib na ito na nangbabadya. Ako'y nagsasabi tayo'y maghanda para sa ganap na pagsalakay. Ito lamang ang paraan upang masigurong ligtas tayo. Walang kabuluhan. Ito'y uri ng pag-iisip na magpapalala ng digmaan kaysa maiiwasan ito. At anong alam ng isang politiko tungkol sa digmaan? Mukhang imposible magkaroon ng konsensus. Si Zaros, na nasa bingit na napag-aalala, ay halos sumuko na sa pag-asa. Maliban na lang kung Lilith! Ama! Kinagagalak kitang makita, Lilith. At napakaganda ng iyong pagdating. Ang konseho ng digmaan ay Hindi umuusad? Oo, narinig ko. Maaaring may solusyon ako sa problemang ito. Isang solusyon na makakatulong upang protektahan ang ating kaharian at makauwi tayo para sa hapunan. At si Lilith, ang anak ng hari, ay inalatag ang kanyang plano na magpadala ng isang emisaryo mula sa hari patungo sa Earth upang magtatag ng mapayapang ugnayan. Samantala, si Lilith ay bubuo ng isang grupo ng pinakamahusay na sayentipiko at inhinyero ng Zarkon.
upang magbuo ng isang mas makabagong estratehiyang pangdepensa sakaling mabigo ang emisaryo ng hari. Ito ay tinanggap ng may malakas na pagsang-ayon. Pero ikaw, anak ko? Ako naman, aalamin ko ang mga wika ng mga tao at gagawa ng paraan upang madikod ang kanilang mga pagpapadala ng mensahe. Paano ako nagkaroon ng isang napakahusay na anak? Marahil nagmana ako sa aking ina. Buksan ang pinto. May kaharian tayong dapat iligtas. Ilang araw ang nakalipas. Naghanda umalis ang mga emisaryo ng hari. Ang mga pag-asa at mga pangarap ng kaharian ay nakasalalay sa kanila. Mga mabubuting mamamayan ng Zarathustra. Ngayon, tayo ay sumusulat ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng ating kaharian. Ngayon, tayo magsisimula ng isang misyon upang itaguyod ang kapayapaan sa pagitan natin at ng mga tao ng Earth. Ngayon, iniaabot natin ang ating kamay para sa pagkakaibigan upang tiyakin ang mapayapang bukas para sa lahat ng henerasyon na darating. Lahat ay handa na, Ama. Magaling! Tawagin mo ang iyong grupo at magkita tayo sa palasyo. Tunay sa kanyang pangako, nagtipon si Lilith ng 3 pinakamatatalino mula sa buong kaharian upang tulungan siya magbuo ng isang makabagong depensang strategiya. Ama, ito po si Dr. Liam, isang eksperto sa quantum at particle physics. Siya ang may tungkuling bumuo ng isang makabagong armas na maaaring makasira ng mga sasakyang pagdigma ng mga tao mula sa malayo. Ito naman po si Dr. Malik, isang eksperto sa computer sciences at cybersecurity. Siya ang may tungkuling pangalagaan ng ating mga digital na infrastruktura laban sa mga cyber attacks mula sa mga tao. At ito naman po si Dr. Aiden, isang kilalang eksperto sa aerospace engineering. Kanyang tungkulin ang paglikha ng isang transport ship na maaaring umiwas sa mga surveillance system ng mga tao kung sakaling ang lahat ay di magtagumpay. Lubos na ikinatuwa ni Haring Zaros ang koponan na binuo ng kanyang anak at ipinangako na bibigyan sila ng tig-iisang kahilingan mula sa korona pagkatapos nilang matapos ang kanilang mga gawain. At ikaw naman, anak ko, naisip mo na ba kung ano ang maaari kong mabigay sa iyo bilang iyong amang hari? Ang aking hinahanap ay higit pa sa mga kayamanan ng lahat ng mga kaharian. At ano ito? Anong maaari mong hilingin na hindi ko kayang maibigay? Nais kong makahanap ng tunay na pag-ibig. Tama ka. Hindi ko to mabibigay sa iyo. Pero may isang bagay na nagsasabi sa akin na hindi mo matatagpuan ang tunay na pag-ibig. Dahil matatagpuan ka nito. At nagsimula nga ang laban sa oras para kay Lilith at ang kanyang koponan upang magbuo ng isang estratehiyang depensa para iligtas ang mga tao ng Zarkon habang naghihintay ng balita mula sa emiseryo patungo sa Earth. Ang mga oras ay naging mga araw. Ang mga araw ay naging mga linggo. Ang mga linggo ay naging mga buwan. At wala pa ring balita mula sa emiseryo ng hari. Ngunit sa kabila nito, hindi sumuko si Lilith at ang kanyang koponan. Ang kanilang masipag na trabaho ay nagbunga at pagkatapos ng 3 buwan, nagsimula silang makakita ng mga resulta. At bagamat maganda ang takbo ng mga bagay para kay Lilith at ang kanyang koponan, sa kabila ng lahat, wala pa ring balita mula sa emiseryo. Pagod na sa pag-aalala, nagpa siya si King Zaros na mag-organisa ng isang malaking piging bilang pagkakilala ng tagumpay ni Lilith at ang kanyang koponan.
Nasaan ang aking anak? Di ko alam, kamahalan. May utusan ba ako para hanapin siya? Hindi na. Marahil siya ay nagpapahinga lamang. Magandang araw mga mamayan ng Zarathustra. Ipinatawag ko kayong lahat ngayon upang parangalan si Prinsesa Lilith at ang kanyang kupunan. Sa pagkamit ng isang bagay na akala ng marami hindi posible sa loob lamang ng maikling panahon. Ang kanilang ginawa sa nakalipas na 4 na buwan ay hindi lamang nagpahusay sa ating mga depensa kundi pati na rin sa ating kumpiyansa. Nakikita ninyo na walang anuman ang di natin kayang gawin kapag tayo nagtutulungan at nag-iisip ng sama-sama. Ngayon ay tutuparin ko na ang aking pangako sa mga bayaning ito at bibigyan sila ng tig-iisang hiling. Dr. Liam, mangyaring lumapit ka. Narito na ang aking anak. Lumapit ka, anak ko. Kakaiba ang kilos mo, Lilith. Meron bang nangyari? Decode ko na ng buo ang mensahe ng mga tao. Iyan ay napakagandang balita. Sabihin mo sa amin, anong mensahe? Tigil! Lilith, ano bang nangyayari sa'yo? Sasakupin na tayo ng mga tao.